Nang matapos si Sinaya sa kanyang pag-aaral ay agad siyang nagayos ng kanyang sarili. Mga kalahating minuto rin siyang natapos hanggang sa bumaba siya ng hagdan. Nakita naman siya ni Greta at sinalubong upang batiin. Maagang umalis si Joaquin papunta sa kanyang kumpanya upang magtrabaho kaya walang lalaki doon sa bahay nila. Mukhang may lakad ho kayo, Ate Zenaya. Saan po kayo pupunta? Tanong ni Greta na makababa siya. Simple lamang ang kanyang damit, isang floral dress na abot tuhod ng haba at isang sandal na hindi kataasan. Nagayos din siya ng sarili ngunit konti lamang. Ang nilagay niyang kolerete sa mukha. Pupunta lang ako sa Ikagay Cafe. Diyan lang siya malapit sa kapehan dyan sa labas ng ating subdivision. May kikitain lang akong kaibigan. Nakangiting sagot niya kay Greta kung kaya't napatango ang dalaga. Ganun po ba? Kailangan niyo po ba si Butler James upang ipag-drive kayo? Tatawagan ko ho siya ngayon din. Napailing si Zenaya sa sinabi ng dalaga. Wag na, malapit at madali lang naman ako doon. Kamustahan na lang at tapos na. Ako na lamang magdadrive ng kotse ko. Since kaya ko naman, wala namang nagawa si Greta kung hindi tumango sa kanya. Pinagbuksan pa siya ng ng pintuan kaya nagpasalamat siya. Napansin ni Zenaya ang pag-aalala sa mukha ng dalaga. Uuwi naman ako ng maaga kaya huwag kang mag-alala. Ano gusto mo pa sa lubong? Tanong ni Zenaya sa dalagang babaeng kasambahay nila. Okay lang po ako. Basta safe po kayo sa lakad ninyo, masaya na ako. Kanina kasi binili ni Kuya Kit na bantayan ko raw kayo. Ayaw ko namang gawin yon dahil kilala ko kayo. Ayaw na ayaw niyo sa lahat ng binabantayan. Nakangiwing sabi ni Greta sa amo. Natawa ng mahina si Sinaya at hindi na nagsalita pa. Kilalang kilala nga talaga siya ng dalaga. Ilang minuto lamang ang nakalipas nang makarating siya sa Ikagay Cafe. Nang makapasok siya doon, ay binigay niyang pangalan niya sa waiter at inilahad sa kanya kung saang table siya pupunta. Mrs. Anderson, nandun pa sa pinakadulong table niyo. Magalang na wika ng waiter sa kanya. Tinaas pa nitong kamay na parabang tinuturo ang direksyon ng table niya. Napatango si Zenaya at napangiti. Salamat, tumango naman ng waiter at bumalik na rin sa trabaho niya at iniwan siya. Napatingin si Zenaya sa direksyon kung nasa ng matalik daw na kaibigan ni Joaquin. Kumunot ang noon niya nang makitang walang tao sa table na yon. Napatingin si Zenaya sa nagmamadaling waitress habang may daladalang isang baso ng tubig. Tila ba aligaga ito hanggang sa mabilis ang pangyayari. Nahagip nitong isang dalagang kakalabas lang ng CR. What the heck? Sigaw ng dalaga at tumingin ng masama ang waitress. Sorry po. Naiyak na sambit ng waitress at takmang pupunasan na sana nitong damit ng dalaga. Ay malakas na tinapik nitong kamay ng waitress kung kaya't nahulog ang tissue na hawak-hawak nito. Lumapit naman ang dalaga kung saan nandun ang bag nito. May kinuha. Isang puting panyo yun at agad na pinunasan ng damit nito. Napahangos ng maluwag ang dalaga nang makitang walang damage at dumi ang kanyang limited edition na damit. You witch! Bulag ka ba? Kita mo may tao sa dinadaanan mo. Binabangga mo pa! Galit na sigaw ni Bianca sa kaawa-awang waitress. Basang-basa na ito at nanlalamig na rin. Aircon kasi ang loob ng cafe. Magkahalong inis at galit ang nararamdaman ni Bianca. Sa katunayan, kanina pa siya inis na inis dahil ilang oras na siyang pinaghintay ni Sinaya. Ngunit wala pa rin ito. Nadagdagan pang inis niya na mabangga pa siya ng waitress. Napayuko ang dalagang waitress at tumingin ng tawad ulit. Sorry po. Sorry na po. Kukuhanan ko ho ulit kita ng isang basong tubig. Pasensya na po. Wag na. Wala na akong oras pa sa'yo, boba. Mabuti na lamang at hindi na dumihan tong branded kong damit. Baka nga hindi mo pa afford tong bayaran. Kahit na ibigay mo pa sa akin ng isang taong sweldo mo dito ay kulang pa. Umalis ka na sa paningin ko. Alis! Inis na sabi ni Bianca na para bang isang hayop ang kausap nito. Maraming salamat po, miss. Labis naman ang pasasalamat ng waitress dahil hindi siya nito pinagbayad ng malaking halaga at tinawag ang supervisor nila upang sisantihin siya. Kahit na nanlalamig ay dahan-dahang kinuha ng waitress ang nahulog na baso at mabilis na nilinis ang kalat sa sahig. Samantalang umupo naman kagad si Bianca sa upuan habang pinupunasan at sinusuri ang damit niyang mamahalin. Nang makita ni Sinaya kung ano ugali ng matalik kuno na kaibigan ni Joaquin,
ay bigla siyang nakaramdam ng pagkamuhi sa dalaga. Hindi niya inaasahan ng babaeng ito ay isa palang arogante at maarting babae. Huminga ng malalim si Sinaya at nilapitan ito. Nang makita naman ni Bianca si Sinaya ay kaagad na nalaki ang kanyang mga mata. Kita niyang napakagandang babae. Sobrang elegante nito at sopistikada. Ikaw ba si Sinaya Santiles? Tanong ni Bianca. Ngumiti naman si Sinaya. Oo, ako nga. Si Sinaya Lisa Santiles Anderson. Ako ang asawa ni Kit Joaquin Anderson. Pagpapakilala ni Sinaya at dininan pa niyang bago niyang apelidong Anderson. Nang marinig yun kay Sinaya ay tila ba nakaramdam ng paghanga si Bianca sa babaeng kaharap niya. Kung tutuusin, malayong malayo to sa kapatid na si Marigold. Akala niya ay pareho rin ito ng kapatid na madaling utuin, ngunit nagkakamali siya. Sa tingin niya, ang isang babaeng to isang matalino at hindi kayang lokohin ng kung sino man. Mrs. Anderson, pasensya na. Hindi lang ako sanay na may asawa na si Kit. Parang kailan lang ay may gusto tong pakasalan. Oops, sorry. Hindi ko pala dapat yung sabihin sa'yo. My bad. Nga pala, hindi ba't ang usapan natin ay makikita tayo ng alas 9 ng umaga? Bakit sobrang late naman nata? Alas 10:30 na. Hindi ninintay ni Zenaya na sabihan siya ng dalagang umupo. Kusa na niyang ginawa yon. Sorry at isang oras akong na-late. Sobrang na-busy lang. Para bang walang ganang tono ni Zenaya at hindi malang nakikitaan ng pagsisisi na pinaghintay niya ng oras ang dalaga. Doon ninadagdagan pa ng inis si Bianca. Isang oras mahigit siyang naghintay sa babaeng ito, ngunit hindi naman sincero ang pagkakasabi ng sorry nito sa kanya. Hindi maintindihan ni Bianca kung bakit gustong gusto to ni Joaquin. Halata namang masamang babae itong pinakasalan ng best friend niya. Hindi nga natinag sa sinabi niya kanina. Maganda lang ito. Sabihin na nating matalino, pero ano pa nga bang meron sa babaeng wala siya? Maganda naman siya. Mabait pa at higit sa lahat sobrang talino. Kinalma niya sarili. Hindi dapat siya magpadala sa galit at inis niya sa dalaga. Hindi siya dapat aalis dito sa cafe ng luhaan at talunan. Hindi siya papayag doon. Narinig ko na kapag tapos daw ang asawa ni Kit sa isang paaralan sa probinsya. Mukhang ngayong taon ka lang din napunta rito sa Maynila. Ngayon alam ko na kung bakit ganitong pag-uugali ng asawa ni Kit dahil ugaling probinsyana ka pala. Natatawang saad ni Bianca. Gusto niyang mainis si Zenaya ngunit tumawa lang din naman ito. Napakunot ang kanyang noo dahil sa inasta ng babae sa kanya. Nakakatawang mga taong katulad mo na hindi mo na nagfa-fact check. Umaasa na lamang sa chismis at gawang fake news ng iba. Sorry ha kung na-late ako ng ilang oras. Kapag kasi pagdating sa hindi naman talaga importanteng lakad, hindi ko naman yung lubos na iniisip at pinaghahandaan. At for your information, mga masisinop at maagang mga tao sa probinsya. Palagi naman akong maaga sa tuwing may lakad ako, ngunit yung usapan natin na wala sa aking isipan at nakalimutan ko. Gustong umikot ng mga mata ni Bianca at irapan si Zenaya, ngunit nanatili siyang kalmado. The audacity nitong sabihin na parang hindi naman siya importante, kung kaya't nakalimutan nito na magmi-meet sila ngayon. Hindi ba siya nito kilala? Siya lang naman si Dr. Miracle, ang sikat na doktor sa buong mundo. Ganito bang ugali ng isang probinsyana kapag nakatamasa ng sobrang yaman? Nagiging mayabang at mapagmataas. Kala naman ito ay importante ito na dapat nang tingalain ng kung sino man. Pwes, kung iba'y nagagawa to, siya hindi. Hindi siya luluhod sa babaeng kaharap niya. Paano nga ba natitiis ni Joaquin ng isang babaeng katulad ni Zenaya? Nabulag na ba to? O baka naman ginayuman ni Zenaya? Kung tutuusin, arranged marriage lang naman ang kasal nila. Mukhang wala namang namamagitan sa kanila, hindi ba? Sobrang hirap kasi sa kanya na paniwalaan ng isang Kit Joaquin ay nagmahal ng isang katulad ni Zenaya. Siguro pinilit lamang ni Mrs. Anderson si Kit Joaquin para magpakasal sa dalaga. Yun ang nasa isip niya. Siguro nagpapakipot lang si Joaquin sa kanya. Kung tutuusin, sobrang mababang uri ang isang babaeng kaharap niya. Walang-wala itong binatbat sa kanya. Baka sabihin niya kung sino siya sa buhay ni Kit Joaquin, ay hihiwalayan ni Zenayang lalaki. Mukhang napaka-busy nga ni Mrs. Anderson ngayon. Maraming salamat at naisingit mo pa ako sa schedule mo. Ilang minuto na rin tayong nag-uusap ngunit hindi pa rin ako nagpapakilala. My bad. Ako nga pala si Miracle Mendez. Ako matalik na kaibigan at first love ni Kit Joaquin. Talagang diniinan ni Bianca ang salitang first love para naman mas ma-emphasize niya kung ano siya sa buhay ng asawa nito.
Wala naman siyang nakitang expression sa kausap niya at nanatili lamang itong kalmado. Unti-unti itong nagpakawala ng mga ngiti sa labi. Alam ni Bianca na pinipilit itong maging okay. Alam niyang konting-konti na lang ay may lalabas na itong tunay na nararamdaman. At yun ay sobrang selos. Sa pag-iisip na yun ay nagsalita pa siya ng mas ikakainisang kausap. Sa katunayan, pumunta ako dito para sana gamutin si Kit Joaquin. Naniniwala kasi ako na ako lamang ang makakapagpagaling sa kanya. Siguro naman ay papayag ka doon dahil bilang asawa, dapat isipin ito palagi ikakabuti ng asawa niya. Hindi ba tama ako, Mrs. Anderson? Tinitigan lamang ni Zenaya ng ilang minuto si Bianca. Hindi man lang ito nagpakawala ng isang salita. Pilit na iniisip ni Zenaya kung meron bang pangalang miracle na ikinuwento ni Joaquin. Sa kanya noon ngunit wala. Tangi siya lang naman ang miracle sa buhay nito. Mayroon siyang kilalang patay na patay kay Joaquin. Si Bianca yon, ngunit sabi naman ni Joaquin sa kanya ay patay ng babae. Kasama to sa kotse nung naaksidente ang binata. Though hindi naman matanda ni Joaquin kung anong sanhi ng pagkakaaksidente nila. Biglang sumagi sa isip niya ang pangalang Miracle Mendez doon sa kumakalat at sumisikat na article. Sumikit na mga mata ni Sina at pinakatitigan ng dalaga. Tama nga, itong babae na gustong kunin ang identity niya bilang Dr. Miracle. Kumuyom ang kanyang kamao dahil sa sobrang inis. Ang babaeng kaharap niya isang peke. Tumaas ang kilay ni Sinaya at nagsalita. Oo naman, as his wife, dapat lang naisipin ko palaging ikakabuti ng asawa ko. Alam na alam ko yon, Miss Mendez. Ibig sabihin ay gusto mong suriin ang lagay ng asawa ko, hindi ba? Ngumiti naman si Bianca sa kanapatango. Yes, gusto ko nga pagalingin si Kit Joaquin, Zenaya. Narinig ko rin sa iba na isa kang doktor, ngunit naniniwala ko mas may kakayahan pa ako kaysa sayo. Pasensya na ngunit yun naman ang totoo. Ang kalagayan ni Kit Joaquin ay napakakomplikado at hindi dapat nagpapakonsulta sa isang pipitsuging doktor lamang. Talaga ba? Tinasa ng kilay ni Zenaya si Bianca. Sinandal pa niyang likod sa upuan at napakross arms. Sinasabi mo bang ikaw lang ang makakapagpagaling sa aking asawa at ni ako na asawa niya hirap na pagalingin to, tama? Tumango si Bianca bilang sagot. Sobrang confident ang pinapakita nitong expression kay Zenaya. Hindi naman sa ganun, hindi ko naman minamalit ang pagiging doktor mo, Mrs. Anderson. Alam ko may kakayahan ka rin, ngunit tanggapin na natin na maraming doktor ang katulad ng kakayahan mo. Ang hindi napagaling si Kit Joaquin. Ultimo nga si Dr. Rafael Takayashi, na isang genius din sa larangan ng medisina, hindi nagtagumpay na pagalingin ito. Come to think of it, ako na isang genius at magaling na doktor ay makakapagsabing 100% ang chance ni Joaquin na makapaglakad ulit. At ako lang ang makakapagpagaling sa lalaki. Nang marinig yun ni Zenay, napatawa siya ng mahina. Hindi minamaliit, ngunit kanina pa nito sinasabing isa lamang siyang pipitsuging doktor. Pinaglolo ko ba siya ng babae? Paano ka naman nakakasiguro na mapapagaling mong aking asawa? Sabi mo nga hindi basta-basta ang kondisyon nito, hindi mo pa nga siya nasuri man lang. Doktor ka ba talaga? Tanong ni Zenaya sa babaeng kaharap niya. Binigyan ni Zenaya si Bianca ng nakakalokong ngiti. Miss Mendez, pareho tayong doktor dito at nag-aral ng medisina. Alam mo bang walang doktor ang nagsasabi na 100% silang sure na magiging okay at mapapagaling nilang isang pasyente? Nag-iisip ka ba? Ibahin mo ko, Mrs. Anderson. Ako lang ang doktor na makakapagsabi nito. Meron na rin ako mga experience sa kagaya ng asawa mo. Hindi mo ba ako kilala? Taas kilay na tanong ni Bianca na para bang sinasabi nitong siya si Dr. Miracle. Kinuha ni Zenay ang kanyang baso at uminom doon. Paano kung hindi ka magtagumpay sa pagpapagaling sa asawa ko? Anong gagawin mo? Si Bianca ay nakakaramdam na ng sobrang inis sa babaeng kausap niya. As if wala itong tiwala sa kakayahan niya. Alam niyang hindi mapapagaling ni Zenay ang asawa niya, lalo na't sa uri ng abilidad nito. Kung tutuusin, mas magaling pa nga siyang doktor dito dahil galing siya ng abroad at nasa sikat ng hospital sa New York nagtitrabaho. Sumeryoso mukha ni Bianca. Mrs. Anderson, wala ka bang tiwala sa akin? Huwag kang mag-alala, mas magaling naman akong doktor kesa sa'yo. Galing ako sa napakasikat na hospital sa New York. Halos lahat ng mayayamang pasyente na pagaling ko na. Gusto ko lang naman na mapagaling ang asawa mo, wala nang iba. Kaya naman sana huwag ka na magmatigas pa at ibaba ng mataas mong pride. Tanggapin mo na lang na ako naman talagang magpapagaling sa asawa mo at wala nang iba. Kung pwede sanang kumbinsihin mo asawa mo para tanggapin ang treatment na gagawin ko sa kanya. Napangisi si Sinaya sa sinasabi ng babae.
Ngayon na alam na niya kung anong pakay nito sa kanya at kung bakit ito gustong makapag-usap sa kanya, akala niya pagseselosin lamang siya nito dahil itong first love ni Joaquin. Ngunit may iba pala itong pakay. Gusto pa nitong pagalingin ng asawa niya sa anong dahilan para mapalapit ulit sa asawa niya. Kung magaling ka, bakit hindi mo sabihin sa akin ang background information mo? Kung saan ka nagtatrabaho at lahat ng mga achievements mo? Nang marinig ni Bianca yun, kagad na napangisi siya. Hindi ko pwedeng sabihin sa yung information ko. Lalo na't I'm a private person. Pero kilala mo bang isang doktor sa buong mundo? Ang isang doktor na misteryoso. Ang doktor na yon ay nakapagpagaling ng mga rare cases abroad. Alam kong naririnig mo rin ang doktor na yon. Gustong ipasok sa isipan ni Bianca kay Zenaya na siya si Dr. Miracle. Dahil Miracle ang pangalan niya, malamang mapapaisip nito na si Dr. Miracle at siya ay iisa. Kanina pa siya nagbibigay ng hint sa babaeng kausap ngunit hindi pa rin siguro nito mag-gets-gets ang kanyang pinupunto. Kulang na lang sabihin niyang siya at si Dr. Miracle ay iisa lamang. Samantalang natawa si Zenaya sa kanyang isipan. Malamang kilalang kilala niya ito. Yung doktor na dinidescribe nito ay walang iba kung hindi siya. Mukhang gusto talaga nitong ipangalandakan at ipakalat sa buong mundo na ito ay si Dr. Miracle. Naisip niya na sabayan na lamang ang dalaga. Ang tinutukoy mo ba ay si Dr. Miracle? Lumawak ang ngiti ni Bianca dahil sa wakas nakuha nitong pinupunto niya. Hindi man ang babae kinonfirm yon, ngunit halatang halata sa kanyang mukha na yun nga ang tinutukoy niya. Some things are better left unsaid. Pero maigi na nagkakaintindihan tayong dalawa at alam natin ang katotohanan sa isa't isa. Alam mong yung doktor na yun ay hindi man lang pumapalya sa mga surgeries niya, right? She was 100% sure na mapapagaling nga niyang pasyente niya. Gustong humalakak ni Zenaya dahil sa sinabi nito. Anong 100% sure? Hindi nga niya sinasabi sa pasyente yan dahil wala namang 100% chance sa larangan ng medisina. Pati nga alcohol ay 99.9% lang epekto nito upang mawala ang mga bakterya sa katawan. Paano nasasabi nito na ni minsan hindi siya pumalya sa mga surgeries? Hindi ba nito alam na wala namang perpektong tao at lahat naman ay nagkakamali minsan? Ulol ba ito? Hindi siya Diyos para sabihing lahat ng cases or surgeries niya ay magtatagumpay niyang ginawa. Wala siyang magic para gawin yun. Napakapeke talaga ng babaeng nasa harapan niya. Napakawalang hiyat, napakakapal ng muka. Nakunin ang identity niya bilang Dr. Miracle. Hindi man ito sinasabi ng direkta, ngunit yun naman ang pinupunto ng dalaga. Napaka-bullshit. Talagang alam nitong kapag nagkabistuhan, pwede nitong i-deny. Hindi naman talaga nito sinabi na siya talaga si Dr. Miracle. Ngunit iniisip lamang ng mga tao yon. Hindi niya inasang matalino rin palang babae na sa harapan niya. Nagkunwari siyang hindi niya na-gets ang pinupunto ng dalaga. Kailangan niyang paaminin sa babae kung ano ba talagang pinupunto nito. Kailangan niyang mapasabi sa peking miracle na ito nga talaga si Dr. Miracle. Narinig ko na nga siya. Napakagaling at talino niyang doktor. Paano mo pala siya nakilala? May relasyon ba kayong dalawa? I mean, kapatid mo ba siya? Kaibigan? Inosenteng tanong ni Zenaya. Kaya napanganga si Bianca. Hindi makapaniwala si Bianca na hindi na-gets ng babae ang pinupunto niya. Boba ba ito? Bakit hindi nito mag-gets ang paulit-ulit na hint niya? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na some things are better left unsaid? Na ang background information ko ay napaka-private. Gusto mo bang tagalugin ko pa yon sa'yo? Natatawang sabi ni Bianca. Ngunit sa loob-loob niya ay sobrang na-stress na siya dahil sa kausap niya. Ayaw naman niyang idirekta sa babae na siya nga talaga si Dr. Miracle dahil kapag nagkaalaman ay baka makulong pa siya. Baka nga ipakulong pa siya ng totoong Dr. Miracle. Napangisi si Zenaya dahil halata na sa babaeng kaharap niya na na-stress nito sa kanya. Gusto niyang mapahalakak ng sobra. Kung hindi mo naman ipapaintindi sa akin ng mabuti, malamang hindi ko pa rin magets yung pinupunto mo. Kinagat ni Zenaya ang labi niya at pinipigilang matawa. Pwede mo bang ipakilala kami ng asawa ko kay Dr. Miracle? Gusto ko sanang magpabook ng appointment sa kanya. Kilala mo ba talaga siya? Kung ganun, pwede mo bang kausapin siya ngayon na? Para bang nanunuya ang tono ni Zenaya at napansin niyo ni Bianca. Hindi pa ba malinaw na ang pinupunto niya ay siya si Dr. Miracle? Hindi ba to naniniwala na siya ang pinakasikat na doktor sa buong mundo? Bakit ang kapatid nito ay madaling mapaniwala? Ultimo nga mga tao sa social media ay napaniwala rin. Kilala ba nito si Dr. Miracle? Kung kaya't ayaw nitong maniwala sa kanya. Bigla siyang kinabahan.
Ang alam niya, si Dr. Miracle ay nakapagtapos sa Harvard University. Ganon din si Zenaya. Posible kayang magkakilalang dalawa? Hindi maaari, mahirap isipin na ganun nga. Ni siya hindi nga makapasok sa ospital ng doktor, hindi kaya makapagpabook ng appointment dito. Paano niya matutulungan si Zenaya at Joaquin na magpabook ng appointment dito na pati nga siya'y nahihirapan? Ano ka ba, Mrs. Anderson? Bakit ang dami mong tanong? Sinasabi ko na nga na pribado akong tao at may mga bagay na hindi pwedeng ipaliwanag at mas maiging hindi na sabihin. Kaya kong pagalingin si Kit Joaquin, yan na lang ang paniwalaan mo. Nang marinig yun ni Zenaya ay hindi na niya kinaya. Tumawa siya ng mahina.